So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Pag-usapan natin itong mga komedyanteng kengkoy na to ha. Itong 18 Marites na to ha. Pati itong attorney Baligod na itong mukhang kengkoy ha. Kasi sinasabi nila itong 18 na Marites na to mga sundalo raw. Pero mismong pamunuan na ng AFP ang nagsabi na meron dyan hindi talaga mga naging sundalo. At meron din dyan sa 18 na Marites na yan mga na-discharge serbisyo. Ibig sabihin may ginawang kabulastugan kaya natanggal sa serbisyo. Ngayon, etong 18 Marites na to at kasama itong kengkoy na abogado at itong talunan sa Leyte, nag-iingay-ingay nung isang araw na sinasabi nila may tinanggap daw na pera si PBBM at Martin Romualdez at si dating Senator Trillanes. At nagbigay din daw ng pera sa ICC para gamitin sa mga testigo sa pamamagitan ng pera na yan, mabaluktot daw ang hustisya sa kaso ni Duterte. Yan yung sinabi ng 18 Marites na to. Ngayon, etong si Baligod, iba na yung sinasabi kagahapon. Hindi na ganyan yung mga paratang niya. Sa katunayan, kumambyo na siya o baka natakot talaga kay Trillanes na makasuhan siya. Dahil eto na nga yung lumalabas sa bibig niya. Sir, yesterday there was also an assertion on the part of the affidavit signed by these gentlemen and also by from your end to the effect that $2 million were turned over to Senator Trillanes for the use of the ICC investigators in the country. I'd like to ask if that money was supposed to be for operations of the ICC supposedly in the Philippines, or if they mean to imply that it was supposed to be some sort of a bribe. Kasi he also mentioned yesterday that it was that the ICC is guilty of graft and corruption for accepting the money. First po, I want to correct your predicate. Mm-hmm. There is nothing in the affidavit. And also, I did not say anything that the $2 million went to the ICC. No, sir. I said what I said was it was turned over to Trillanes supposedly for There was an implication, the attorney. use of Even the that. ICC investigators. Even with the $2 million turned over to Trillanes, nothing in their affidavit, and I did not say that during the press conference. But sir, I remember specifically you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. No? Yes, sir. That's not We can review the sir. Yes, yes. It's We can your live is review your live yes, is still on Facebook. Yes, Sir Ed Lingao, you can go over the press con and you will be cleared na ang sinabi ko may mga ibinigay kay Sunny Trillanes na pera. I think, kung hindi ako nagkakamali, 2 beses sa kanyang opisina sa Quezon City. At kada linggo, tuwing nagmi-meeting sila sa Unit 8 or 9 na Polo Club Townhouse sa Makati, ay may dala na siyang bitbit. At sinasabi nila na binibigyan siya ng pondo para sa mga ICC. O yan, nakita nyo? Diba? Todo kambyo itong abogado na to. Todo ang paglilinis. Todo paglilinis at pagtaliwas sa mga sinabi niya para lang siguro hindi mademanda netong si Trillanes. Kasi nga kung titingnan mo, yung mga pinagsasabi niya na yun, talagang hindi ka panipaniwala. Di ba? Talagang halatang-halata mo talaga na yung script nila, talagang gawa-gawa lamang nila. Ngayon, bakit ganyan na sinasabi niya? Bakit sinasabi niya walang pera na binigay sa ICC? Bakit sinasabi niya na hindi tumanggap ng pera sa Trillanes? Yung mga apidabit ng mga sundalo niya, yung 18 Marites, wala pa palang pirma. Di ba? Diyan pa lang makikita kaagad natin na etong mga 18 Marites na to, pati etong abogadong talunan na kengkoy na to, gumagawa lang ng script na naman. Sa madaling salita, nagsisinungaling na naman para ma-diin si PBBM. Kasi syempre, wala naman ibang target yung mga yan na pabagsakin lamang si PBBM para maiupo si Sara na hindi marunong mag-English. yan lang talaga ang ano nila, adhikain ng mga yan. Yan ang mga mission ng mga yan, ang maiupo si Sara. Pero syempre, dahil sa kagustuhan ng Diyos na mailabas ang katotohanan, kaya ngayon, itong si Baligod,
nagsasabi ngayon ng katotohanan na wala talaga tinanggap yung ICC na pera kasi syempre, di ba? Pag hindi niya napatunayan yan, bulilyaso siya. O ngayon, sasabi niya, may natanggap daw si PBBM na pera. O, asa ng ebidensya? Hindi mo pwede gawing ebidensya yung mga picture-picture na yan na halatang edit sa AI. Di ba? Hindi mo pwede gawing ebidensya yung affidavit ng mga sundalo na yan na walang pirma. Bakit hindi nila pinirmahan? Dahil takot silang makulong. Di ba? Bakit yung mga affidavit na yan hindi nila sinumpaan? Kasi takot makulong. Kung yung mga sasabihin nyo ay galing lang rin lang naman kay Saldico, ay wala na yan. Pagtatawanan na lang kayo ng mga Pilipino yan. Kasi bakit? Si Saldico, number 1 sinungaling magnanakaw yan. Di ba? Number 1 magnanakaw yan. Kaya nga hindi makauwi kasi nga magnanakaw eh. O, kasi kung hindi magnanakaw si Saldico, kaya niyang harapin yung mga akusasyon sa kanya rito. Dahil totoong magnanakaw yan, kaya hindi makauwi. Di ba? Kaya nga nag-resign na lang sa pagka-congressman kasi nga, alam niya, sabit talaga siya. Ngayon, ano mangyayari? Ano mangyayari dito sa 18 Marites na to, pati dito sa abogadong talon na nakengkoy na to? Ayun, pinagtatawanan ng mga Pilipino ngayon. Kasi syempre, ang tapang-tapang mo sa presscon mo, isang araw lang lumipas, binabawi mo dahil natatakot ka sa mga consequences. So, tawag dyan, kengkoy na payaso. Kaya natalo siguro to kasi pagkakalam ko, tumakbong congressman to banda dyan sa Leyte, kaya siguro natalo. Kasi alam siguro ng mga tao doon na mahina mag-isip itong congressman natin. Halata naman. Di ba? Halata naman. Di ba? Halata naman. Mahina mag-isip ang congressman na to. Kaya ganyan-ganyan yung script nila. Di ba? Binabawi yung mga sinabi niya. Yan ang problema. Pero yung mga DDS, dismayado na naman. Ha? Dismayado yung mga DDS dahil dito sa 18 Marites na to. Pati dito sa abogado na to, binawi yung mga sinasabi. Dismayado yung mga DDS. Ayaw nila yan kasi gusto nila pag sinabi panindigan kahit kasinungalingan. Di ba? Siguro na konsensya etong abogado na to, kaya bawi ka agad. O baka na konsensya o natakot sa demanda ni Trillanes, bawi ka agad kasi alam mo si Trillanes, di ba? Kapag sinabi niyan, ginagawa niyan. Kaya nga nakakulong si Digong ngayon eh. Kung si Digong nga na ipakulong ni Trillanes, eto pang mga pipitsugin na to ng mga wala masyadong utak. Di ba? Isipin nyo. Kasi pag sinabi ni Trillanes, ginagawa niya yan. Kaya itong si Baligon, kambyo ka agad, di ba? Kambyo, takot halatang takot So mga kababayan, huwag tayo magpapaniwala sa mga pinagsasabi ng mga tao na naninira kay PBBM. Kasi gusto lamang nila maiupo si Sara na hindi masyado marunong mag-English. Yan lang talaga ang gusto nila. Wala lang iba. Kaya tayo, pag may mga ganyang mga tao na naninira kay PBBM, pagtawanan lang natin, dura-duraan lang natin yung mga sinasabi nila kasi yun ang bagay sa kanila kasi sila mga ugali at asal basura. Diba? So hanggang dito lang mga PBM. Please comment down below at pakishare itong video natin. Salamat.